Nakakabilib. Ano pa po, ang mga punto rito. Ang tagal po. Dito po tumingin po kayo sa media ngayon. Sa media po ngayon, panay kapunan, 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 kapunan. Wala pong bumabanggit sa mga ginawa ni POA. Kaya kami narito, kinakailangan eh. Kinakailangan po namin, sa bagay, yung mga nakapanood, alam po natin yung naganap. Pero po sa mga media, kung magbabatay lang po kayo sa media, parang talong-talo po ang defense team. Samantalang panalong-panalo po ang defense team kanina. Durog na durog, as in durog na durog. O, yung wag kang sumagot. Tignan po ninyo. Una, napatunayan natin yung 11 days na wala po palang problema dyan. Ang tagal niyan, di ba? Ang tagal po niyan. 1 taon, 2 taon. Pumalit lang po dyan yung 11 days, Mary Grace Piatos eh. Nung una po, 11 days yan. Nung nakita na po nila yung papeles na may Mary Grace Piatos na po sila. Pero nagmula po yan, tandaan nyo sa 11 days. Oh. Tapos eto pa ngayon. Wala daw ibang VP Vice President na may confidential fund. Meron pala si Jojo Binay. So, lantad na naman sila na mali. At yung pinaglalaban nito, na wala daw yung mga patunay ng pinaggamitan, na blanco na rin po yan ni Atty. POA kasi nga, pinabasa sa kanya yung kahulugan ng confidential fund. Na hindi po yan normal na audit. Hindi nyo po pwedeng hanapan ng mga normal dahil confidential. O, barado na naman sila dun. O, ngayon, ang isa po pong magandang tanong ni POA na hindi po pinasagot ni Chis Escudero. Diyan ba sa inyong mga investigasyon, ni isang kusing may napunta kay BP Sara, may binulsa ba? Hindi naman gantong-ganto, pero ganito po yung epekto. Pero tignan natin. Tignan natin yung mismong mga tinanong. Alam ko na tantosan ko yan eh. Tignan nyo po. Lahat po sa media, ito po sinasabi na, anong nararapat sa scammer? Isauli niya yung pera. Ito sinabi po to ni Kapunan. Sinabi niya po yung scammer dun sa na-scam po yung confidential fund dun po sa korte, di ba? Sa impeachment court. Pero sinabi po ang ruling po rin ni Chis Escudero, strike out. Burahin yan. Yang sinabi mo. Pero dahil nasabi na niya yan, siyempre, itatanong po yan ng mga media. Ito na po ang pahayag niya sa media na to. Anong nararapat sa scammer? Isauli niya yung pera, isauli mo yung pera, mag-account ka, at humingi ka ng tawad sa taong bayan. Bakit po humihingi lang ng tawad? Bakit po isuli lang pera? Bakit po hindi sinasabi na makulong? Paulit-ulit po akong dito na ang COA po, hindi po krimen yan. Yan pong mga memorandum, yung mga ano na yan, OAM, yung mga memorandum na yan na ini-issue ng COA, hanggang sa pinakamataas, yung pong notice of disallowance, hindi po yan krimen. Hindi po siya krimen. No? Yung pinakamabigat na parusa sa iyo, isosoli mo lang yung pera. Kaya yung sinasabi nito ni Kapunan eh. Ano nararapat sa scammer? Yan, pinauso niya yung scammer. Scammer daw si BP Sara. Isauli yung pera. Yun lang po. Hindi po sinasabing ikulong. Bakit po? Hindi po kakulong-kulong yung kaso na yan. Hindi po kasi yan criminal case. Civil lang po yan. Isauli mo yung pera, mag-account ka, humingi ka ng tawad. Yun lang po. Kita nyo? Pero meron siyang sinabi. At ito po talaga ang gusto nila, kaya po nila gustong makonvict si BP Sara. Huwag ka nang tumakbo. Akalain mo yun? Ano pong connection doon na huwag pagtakbo? Yun po kasi yung ultimate goal nila, huwag makatakbo si BP Sara.
Kasi isosoli lang yung pera eh. Yang sa COA, magsosoli ka lang ng pera. Meron pa nga dyan eh, napatunayan talagang mali yung paggasta mo. Mali lang kasi yung paggasta eh. Wala po silang, kaya ang tanong doon ni POA, ni isang kusing po ba, meron kayong findings na nagbulsa ng pera si BP Sara? Yun yung inawat na siya nito ni Kapunan. As in answered, huwag kang sumagot. Mga kapatid, kitang-kita po natin. Wala po silang nasasabi na binulsan ni BP Sara. Yun yung sinabi ko sa inyo nung tanghali. Dapat karampatang parusa, hindi po violation. Eto wala pong violation ha. Ang sinasabi ko lang po, kung sakali mang may violation, dapat yung karampatang parusa lang. Kung ang violation mo lang ay jaywalking, putya, pingot lang yan. Kasi maaabala pa yung traffic enforcer eh. Jaywalking ka lang naman, kaya lang hindi niya lang maatim. Hindi lang po maatim ng pulis. Nasa harap kanya tumawid, sa harap. Parang nabuisit lang ba? Putya, ang dami-daming tatawiran na hindi ka jaywalking, sa akin ka pa nakaharap. Eh sa likod ko may nakalagay jaywalking. Tapos dito ka pa talaga tumawid. Sa harap ko at saka dito. Papingot na lang, buisit ka. Yun lang po ang katumbas nun. Bawal magtapon ng basura dito. Multa, 5,000. Mahuli ka man, magmumulta ka lang, hindi ka po, kung ikaw ay barangay captain, hindi ka po tatanggalin sa pagka-barangay mo. Barangay captain lang yun, hindi ka tatanggalin kasi yun lang ang violation mo. Nakalagay na nga ron, multa 5,000. Eto po, etong pinag-uusapan nating confidential fund, mapatunayan man si BP Sara na may sala, soli pera. Eto pa, no? Kung nagkamali ka ng pagbili at meron namang sinasabi na ikaw naman ay good faith ang iyong pagkakamali, ibig sabihin hindi mo naman sinasadya. Yung pagbili mo ng hindi karapat-dapat ay hindi naman para ikaw ay makinabang. Wala ka pa ring babayaran. Imagine ninyo, tatanggalin nyo sa posisyon. Patutunayan lang na kung nagkamali, wala pa po tayo ron. Hindi pa po nakakalabas to sa COA. Wala pa pong final yung COA. Nauna pa pong kasuhan sila. Nauna pa pong kasuhan ng impeachment si BP Sara kaysa sa final ng COA. Hindi pa po nagpa-final yung COA sila. May kaso na nakabatay sa COA. Nakabatay sa findings ng COA. Eh kung nakabatay po sa findings ng COA, dismiss na dapat yan. Bakit? Wala pang final yung COA eh. Opo, nag-cross-exam na. Okay. So, ano po yung pinag-uusapan natin na krimen ni BP Sara dito? High crime ba to? Saan po papasok to sa impeachable offense? Kung ang ultimate po pala nito ay pasosoli lang sa yung pera, pwede ka pa ngang hindi raw magsoli. Kung ikaw po ay honest naman ang paggasta mo. Kahit po hindi naaayon yung paggasta mo, pero honest ka naman. Honest naman yung sinadya mo man na hindi para doon. O ngayon po, ano po yung pinapakita? Ang tanong ni POA, maganda po yung tanong, may binulsa po ba si BP Sara? Ito po ba ay nagresulta ng graph
ito po ba'y nagresulta ng plunder? Nakapagpayaman po ba si BP Sara dito? Sila rin po yung nagsabi. Ito rin pong taga-COA. Ano raw? Ito sila na gawin natin testigo. Ano raw ang pinagkagastosan na mali? Kaya dapat to si BP Sara makonvict. Mali daw po yung paggastos dahil bumili ng gamot. Mali daw po yung paggastos dahil bumili ng pagkain. Imagine. Hindi po sinabi ng COA na ninakaw ni BP Sara. Hindi po sinabi ng COA. Teka, mas precise po yung mga reaction po ng mga meron. Meron na. Magaganda po yung sinabi nila General Pokis at ng iba pa. Mas maganda sila na eh. Saan daw ang ginamit? Kayo po, sinabi po ba na ninakaw? Kaya yun yung linya na ng Opo, live to. Ito, yun na yung linya ni POA eh. Merong mga pilosopo na grabe naman. Ang samantao. Grabe naman ang samantao niya ni BP Sara. Biruin mo. Ibinili ng gamot. Talagang dapat. Hindi po ba nakakahiya eh? Ang pagbili ng gamot. Ayan, no? Pagbili ng gamot gamit ang confidential funds ng Office of the Vice President ay mahigpit na ipinagbabawal. Puta, kung binili ng gamot yan. Tapos dahil dyan, hindi nga nyo alam kung, alam nyo, confidential nga eh. Bakit gamot? Sigurado ba kayong gamot talaga yung binili sa confidential fund? Patutunayan nyo ngayon na mali po yan. Ngayon, usapan po tayo na matino. Wala na po muna yung mga batas-batas. Anytime, between sa mga opisyal ng gobyerno na binulsay yung flood control, na nag-cause ng baha, at sa masamang tao, scammer daw, mambubudol daw, na ang pera ay binili ng gamot at hindi po nilaklak yung gamot. Sino po sa tingin nyo ang dapat na parusahan? Sino po dapat yung sinasalang sa investigasyon? Yung pong ipinambili ng gamot, yung pondo, at mali daw yun? O yung pondo ay ninakaw? Ito po, milyong pondo. Nasa isang araw po ng investigasyon nyo, yung pong sinasabi ninyong maling pinambili ng gamot, isang araw lang po, nakuha na yun. Yung ginastos po sa pambili ng gamot, isang araw nyo lang nagastos dyan sa impeachment. Ito po, trilyon po na mga ninakaw dyan sa mga pagawain sa flood control at iba pa. Trilyon po yan. Pinamigay 800 billion. Sino po ang karapat dapat yung imbestigahan sa Senado? Yan lang po, Your Honor. I submit. Kaya po, hindi po, kung scammer po ang tawag sa taong hindi nagnakaw at bumili ng gamot, sa taong hindi nagnakaw at bumili ng pagkain, okay lang po tawagin na scammer si BP Sara. Kung mabuting tao po ang magnanakaw ng flood control, PI kayo lahat. Yun pa rin ang mabuting tao, ang masamang tao.